Unfair nga ba ang Diyos? O unfair tayo sa sarili natin? Dahil lagi natin kinukumpara yung sarili nating sitwasyon sa iba. Gayon ang totoo, nilikha tayong magkakaiba. Magkakaiba ang pagkatao, magkakaiba ang kakayanang tumanggap ng biyaya, magkakaiba ang kakayanan na humarap sa mga pagsubok sa buhay, magkakaiba ang antas ng paglalim sa pananampalataya. Baka para sa paningin ng Panginoon, ang pagiging patas ay ito. Ikaw na kaya mong dalhin yung problemang yan, binibigay sa'yo kasi kaya mo. Ikaw na hindi mo naman masyadong kailangan yung biyayang tinatanggap ng iba, kaya yan lang ang nasa iyo. Baka kaya hindi tayo pare-pareho, hindi dahil unfair ang Diyos, kundi dahil magkakaiba lang tayo ng kapasidad. Magkakaiba lang tayo ng pangangailangan. At sadyang magkakaiba lang tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ito? Sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ng Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ng ibang alipin na lalaki at babae, kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumagawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pagbati sa mga nakasubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Siguro po narinig nyo na sa ibang tao o baka kayo mismo nasabi na rin ninyo minsan, bakit ang unfair ng Diyos? Hindi yata patas ang Diyos. Ikaw, lagi ka nagsisikap, pero parang feeling mo yung blessings na tinatanggap mo ay hindi naman kayang tapatan yung pagsusumikap na ibinibigay mo. Samantalang yung iba, walang ka-effort, blessed na blessed. Kaya naman ikaw, lagi kang may problema.
Yung iba, wala ka problema. Ikaw, laging hirap na hirap sa buhay. Pag tiningnan mo yung kapitbahay mo, siya parang chill-chill lang, parang wala lang. Unfair, no? Unfair nga ba ang Diyos? O unfair tayo sa sarili natin? Dahil lagi natin kinukumpara yung sarili nating sitwasyon sa iba. Gayon ang totoo, nilikha tayong magkakaiba. Magkakaiba ang pagkatao, magkakaiba ang kakayanang tumanggap ng biyaya, magkakaiba ang kakayanan na humarap sa mga pagsubok sa buhay, magkakaiba ang antas ng paglalim sa pananampalataya. Baka para sa paningin ng Panginoon, ang pagiging patas ay ito. Ikaw na kaya mong dalhin yung problemang yan, binibigay sa'yo kasi kaya mo. Ikaw na hindi mo naman masyadong kailangan yung biyayang tinatanggap ng iba, kaya yan lang ang nasa iyo. Baka kaya hindi tayo pare-pareho, hindi dahil unfair ang Diyos, kundi dahil magkakaiba lang tayo ng kapasidad. Magkakaiba lang tayo ng pangangailangan. At sadyang magkakaiba lang tayo. Minamahal kong mga kapatid, itong pagkakaiba-iba natin, itong pagkakaiba-iba ng kapasidad nating tumanggap, itong pagkakaiba-iba natin ng kakayanan na harapin ang anumang mga sitwasyon sa buhay natin. Ito rin ang pagbabatayan kung paano tayo pananagutin ng Diyos sa huling araw. Kasi walang sisingilin sa iyo ang Diyos kung wala namang din masyadong ibinigay sa iyo. At kung maraming ibinigay sa iyo, marami ding hahanapin ng Diyos. Di ba yan ang sinabi sa Ebanghelyo ngayon? Kung sino yung meron, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Ang pinagtiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong madaming bagay. Your privilege always comes with a responsibility. Hindi niya tinatanggap yon, yung kinaiinggitan mo. Minsan sinasabi lang natin unfair ang Diyos, pero totoo naiinggit ka lang sa iba. Yung kinaiinggitan mo, kung ano yung meron siya, yun ang pananagutan niya sa Diyos. At ikaw, kung ano yung meron ka, yun ang pananagutan mo sa Diyos. Magkaiba ang dinanas niyo dito sa lupa, magkaiba din ang ipagsusulit ninyo sa langit. Kaya wag mo ikumpara yung sarili mo. Wag mong isipin na unfair ang Diyos kasi bandang huli, lalabas na patas siya. Dahil siyang pinagkalooban ng marami, maraming sisingilin sa Kanya. At ikaw, na kaunti lang ang ibinigay sa iyo, kaunti lang din ang sisingilin sa iyo. At iyan ay may kinalaman din sa mga responsibilidad na ipinagkatiwala sa atin sa buhay. 'Di ba? Minsan sasabihin nila, Father, pagdasal mo po kami ha, kasi siguradong malapit ka sa langit. Sigurado ba kayo dyan? Sigurado ba kayo dyan? Father, makasalanan kasi ako. Ipagdasal mo na lang ako. Bakit ako hindi? Kung alam lang ninyo, at yun ang sinasabi sa Ebanghelyo ngayon, kaming mas nakakaalam ng pananampalataya dahil sa dami ng taon na pinag-aralan namin ito. Kami na lagi dapat nagdadasal. Kapag kami ay nagkasala ng kamukha ng kasalanan ginawa ninyo, doble ang pananagutan namin sa Diyos. Dahil mas mataas ang expectation sa amin ng Panginoon, dahil kami yung tinutukoy sa Ebanghelyo na pinagkatiwala ang mga laga sa ibang mga alipin o sa ibang mga alagad ng Panginoon. At kapag kami ay natagpuan na hindi ginagawa yung responsibilidad namin, hindi kami mabuting halimbawa sa kawan, mas malaki ang pananagutan namin sa Diyos. Kaya, wag po kayo mainggit sa amin.
Father, mas malakas kayo sa Panginoon. Pwede nga. Pero, mas mabigat din ang pananagutan namin sa Panginoon. Palaging ganun yon. At ikaw bilang magulang, ganun din. Siguro iniisip ng mga anak mo, buti pa yung magulang namin. Magulang. Ano ba ibig sabihin nun? Buti pa yung magulang namin. Sila yung nasusunod. Kami, hindi. Balang araw magiging magulang ka din. At malalaan mo, yung hinahangad mo na ikaw naman yung masusunod balang araw, oo nga, nasusunod ka. Pero yung pananagutan mo, mas mabigat na. Kasi may mga pinasusunod ka na. Ganun lang yun. Kaya wag natin sabihing unfair ang buhay. Hindi. Lahat ng ibinibigay sa atin, binibigay yon dahil may kapasidad tayong tanggapin yon. O kaya naman ibinibigay yon dahil ito'y isang responsibilidad na kailangan mong panghawakan na balang araw ay pananagutan natin sa Panginoon. Kaya, yun yung palagi niyong tatandaan. Every blessing that we receive is not just a privilege, but as a responsibility. And as a responsibility, we will be accountable to God. Tayo ay mananagot sa Diyos kung ano ang ginawa natin sa mga kaloob na ito. Kaya imbis na magkumpara, imbis na tingnan mo ang iba, imbis na tingnan mo na bakit ganito lang sa akin at ganoon sa kanila, ang itanong mo palagi, kung ano yung binigay sa akin ngayon, ano ang hinihingi ng Panginoon? Kung ano man yung meron ako, ano kaya yung gustong mangyari ng Diyos? Paano ko ito pananagutan sa Kanya pagdating ng takdang panahon? Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.